Congresswoman Luistro. Yes. Tuwan-tuwa siya sa sarili niya, no? Sipain ko pa sila, ma'am. Welcome back po sa Pilinfo TV. Once again, ang background po natin ay Coron Island sa Palawan. Suportahan po natin ang ating local tourism para matulungan din natin ang ating mga kababayan na nandyan. Panoorin po natin ang reaction ni Attorney Ferdy Topacio. Tungkol ito doon sa nangyaring pagdinig sa Quadcom kung saan umattend si former President Rodrigo Roa Duterte. Kung saan naging katawa-tawa ang mga miyembro ng Quadcom at lumabas lang yung kanilang kahinaan. At lumabas din na pinaglarawan lang sila ni former President. Sige, panoorin po natin. Nagmamalabis na ang Quadcom sa pagkoconduct ng legislative inquiry. Natatawa nga ako eh. Pinipin down nila, pinapaamin nila si Pangulong Duterte na may pinatay siya. Legislative inquiry yan. Anong mapapala nyo kung may pinatay si Pangulong Duterte? Magdedemanda ba kayo? Wala naman kayong personal knowledge. At saka, etong nakakatawa, etong si Congresswoman Luistro. Yes. Tuwan-tuwa siya sa sarili niya, no? Kita mo yung pagmumukha niya, no? Pero napansin ko, magkamukha talaga sila ni Bilin. Anyway, nakita ko na naman si Alice Guo dito sa ating monitor. Kamukha talaga nitong newscaster nating si Gia, eh. Hindi ba ang pangalan niya Alice Gia? Nandiyan ba? Hindi na raw siya magsasalamin. Sige. Anyway, mabalik kay Luistro. Kasi, sinasabi niya, parang ang expression ng mukha niya, nahuli ka. Umamin ka na may pinatay ka. Sabi pa niya, of course, as a lawyer, you know the elements of an extrajudicial confession. It was made willingly, diba? And under oath. Diba? Etong si Luistro, yung pabibo ito nung hearing eh. Lumalabas na kung attorney pala yung nagmamasid, lumalabas na wala din palang alam itong si Luistro na naturingang attorney din pala. Out of sound mind, you understand the consequences. Si Pangulong Duterte. Malas niya at meron tayong attorney Ferdy Topacio na talagang matalino. Seasoned attorney. Sabi niya, huli ka. May nakalimutan si Congresswoman Luistro. Ano po? Kasi although abogado siya, ewan ko nag-practice. Ayan, may nakalimutan daw. Ano kaya yun? Si Luistro. Practice yata eh. Nakita pa siya ng loob ng courtroom. Kasi, ang extrajudicial confession is made within the context of a custodial investigation. May and first year law lang, unang taon pa lang ng abogasya, tinuturo na po that custodial interrogation or custodial investigation starts when the inquiry ceases to be a general investigation into the commission of a crime and begins to focus on an individual or a certain individual as suspects. Yan, okay. So, dapat yon during custodial investigation, yung extrajudicial confession. At ito ang lacking doon sa sinasabi. Ayan, Congressman Luistro, makinig ka para alam mo. Sabi nilang extrajudicial confession daw ni Pangulong Duterte. Specificity. Ano yung specificity? Sinong pinatay niya? Sinabi ba niya? Wala. Paano extrajudicial confession? Wala nang binanggit si former president kung sinong pinatay niya eh. Paulit-ulit yan. Wala siyang binanggit. Sinabi niya lang, papatayin kita, may pinatay ako, may nilaglag ako sa helicopter, pero wala namang pangalan. Siyempre, magaling. Ba't naman niya sasabihin ko sino? Sino bang umamin siyang pumatay siya? Sino? Sinong pinatay niya? Hindi sinabi. Diba sabi pa nga niya, bakit ko sasabihin sa inyo? Gago ba ako? Kung subukan, Ngayon, pag dinala mo sa masisira ang hukuman buhay yun, mo.
tignan natin kung hindi ka pagtawanan ng hukuman. Ayun. Ngayon, itong si Boyeng Remulla, sinasabi ko nga, binababoy na itong DOJ, baka lumusot sa kanya, kasi yan Ayan, Boyeng Remulla, makinig ka rin. Ito ang mensahe sa ni Attorney Topacio. Basta kahit dispalinghado yung kaso basta gusto niyang i-file, ipa-file niya. Kahit nag-recant na. Papaano yan? Baka sasabihin ng mga iba, naku, sigurado kulong na si Pangulong Duterte, may nagtuturo na sa kanya, umami na siya. Alam nyo, dalhin nyo muna sa korte. Kasi sa korte, ayan ay hindi pa po ebidensya. Hindi mo pwedeng i-convict ang tao sa extrajudicial confession. Pumatay ako. Convicted ka, kulong ka. Hindi pwede. Hihiringin pa sa korte. May ganun. Ipoproduce mo pa as evidence yung extrajudicial. Kaya sabi ni former president, mag-file kayo ng kaso. Doon magkakaalaman kung may substance ba yung inyong mga ebidensya. Confession. Paano kapag sinabi katulad ng mga witnesses ni Teves, pinilit lang po kami para sabihin yan. Kung sabihin nyo ni Garo, diba? Paano gagawin mo ngayon? Hindi ka pa rin mako-convict. Si Deliba nga, diba, ang yabang-yabang niya, the witnesses recanted. Pag gano'n na nangyari, kaya nga may hearing, hindi ka pwedeng ma-convict dyan sa legislative hearing. Kaya kayo mga reaksyon nyo, ganito, umami si Duterte, pinagtatawanan lang po kayo ni Pangulong Duterte. Kasi pinagtatawanan din po namin kayo. Kasi po, nag-uusap nga kami ni Atty. Karen, sabi ko, ang problema tayo, seasoned litigators tayo, humaharap tayo sa court. Ako, 32 years na ako, in and out sa court. Hindi nawawala ang isang linggo na wala akong hearing sa korte. So alam natin, may mga nuances yan, may mga bagay yan na hindi mo mababasa sa libro kahit sabihin mong number 1 ka pa sa bar. Kahit sabihin mong summa cum laude o magna cum laude ka pa sa iyong law school. May mga hindi natututunan. Ayun. Ayan, Kong Luis Tro, makinig. Oo. At yung mga nuances yan na only actual practice. Halimbawa, ikaw, mag-drive lang na sasakyan. O pwede mong sabihin, nabasa ko. Ganito pala yan, papasok ka, magsi-seatbelt ka. Pipisilin mo yung clutch, lalagay mo sa primera yung gear, kung manual transmission. Then dahan-dahan, pinipisil mo yung gas, binibitawan mo yung clutch. Pero, gawin mo. Yun. Hindi mo agad magagawa. Hindi salita lang. Video game ka pa ng driving, simulation, iba yung Actual. Yun ang hindi nila alam. Kong Luis Tro, iba yung actual, ha? So, iba pala ang practicing lawyer sa lawyer lang. Kasi kaya nga practicing lawyer kami. Kasi, di ba may kasabihan, practice makes perfect. Yes. Not perfect, so we have to practice. Yes. Practice lang. So, yan. Well, naniniwala po ako dyan, attorney, kasi what if, sorry po, Justice Remulla, kung hindi po kayo susunod sa inyong batas dyan sa inyong kinauupuan, what will happen? Wala. Department of Justice nga kung walang... Paano na, attorney, o mismo DOJ Secretary, alam ang batas, pero hindi naman ipinapatupad ng tama ang batas. Kung sino yung mga kalaban, basta pinafailan na lang ng kaso. Justice, saan ka pupunta? In the first instance. Kaya nga sabi ko, alam nyo, ayang si Luis Tro, ibang creature yan Kung si Luis Tro, akala mo matalino, kung hindi ka matalino. Nako, Luis Tro, sagutin mo to. Pinapahiya ka ni attorney. Hindi ka daw matalino. Pero kung matalino Anong opposite ng hindi matalino? Comment nyo na lang po. Alam mo, hindi siya matalino. Yun, ganun lang yun. Ganun lang kasi. No comment ako dyan, attorney. Kasi usapang legal yan. Hindi talaga.
dinadala niya sa delivery, pero pareho sila ni Laila de Lima. Ha? May mga accent pa si Laila. Parang yung parang may ano pa. Ha? May parang kumakantang hindi po maintindihan na. American Diba? diction may yun. diction. Hanapin natin saglit. Paano ba nagtanong si Luistro nung pagdinig? Play natin yan. Yan, pasadahan po natin kung paano magtanong itong si Congressman Luistro. Lalo na. Ibalik ko po dun sa una niyong sinabi. If you are denying all this, alin po yung tinutukoy nyo when you said you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal? Yes. Kasi order ko kasi yung, that was my campaign against drug. Na yung, alam mo, maraming istasyon, maraming pulis. Kung nagkaletse-letse doon, hindi ka maghugas ng kamay. Dapat sabihin mo, akin dyan, kasi of course, nagkamali sila. Now, if there is an appropriate action na gusto ninyong ilabas, then file the case in court. Wala nang pigil. Matagal na yan yung sabi extrajudicial killing. Ayan. Makinig kayo. Kung meron kayo ebidensya, mag-file kayo ng case sa court. Hindi yung magkakaroon ng quadcom, mag-hearing para siraan lang ang mga Duterte. Challenging anybody or everybody who makes the accusation, whether it is really true or not, it may be true, file the case in court because may korte tayo. And even if I will admit na totoo yan, you have to go to court because I will make the admission there again. Are you saying, Mr. President, that when you go to court, you're willing to admit also your accountability for all the deaths during the war on drugs? Ay, of course, may abogado man ako, ma'am. Kung ano sabihin ng abogado ko, sunod ako. I hope that everything that you said before the Quad can be reduced in writing so that truly we can believe that you're taking full. Tingin mo, Luistro, ganyan kabobo si former president? Dating prosecutor yung kausap mo, ha? Saka dati pang presidente. Legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal, because as lawyers we believe that by extrajudicial confession, we have to put that in writing, Mr. President. Totoo yan, ma'am. I ordered the campaign against drugs. Hindi ako it's a policy of government or of the president. Hindi ako maghugas ng kamay. Hindi ako sabi hindi kasi yung department niya, hindi, akin yun. Mr. President, last question. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Isa pa na naman tong si Luistro. Paano nga pupunta ang ICC dito? Hindi na tayo miyembro. Saka functioning ng mga ating mga courts. So bakit natin kailangan ng mga foreigner dito para mag-imbestiga? Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC. Ayan, narinig niya sagot, ha. Sipain pa niya yung mga ICC na yan. You will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. Ayan, ha. Pati, sino ba yan? Executive Secretary. Sinakyan niya rin yan, eh. Will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. I have nothing further, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Ayaw. Hindi na tapos ang pagtatanong. Ganun lang pala kasimple ang kailangan, eh. Sisipain lang. Parang gusto sabihin ni former president, sipain kita dyan pag hindi ka pa tumigil sa pagtatanong.
Yeah, ituloy po natin si Attorney Topacio. Pero pag inanalyze mo yung sinasabi, walang substance. Ay, ganun po ba? Aha. Buti Teka. pa yung sabay, may substance. Oh, ayan ha, napaka-importante nung sinabi ni Attorney Topacio. Yung isang word na yan, or two words, walang substance, yung pinaggagawa ng Quadcom. Yung pagtatanong nila. Walang substance, walang kwenta. Uy, attorney, diyan kita nakilala. Dahil sa Saba. Si Ronnie Dayan daw, may sustansya. Masustansya. Oh, yeah. Mahilig yan si Delima sa Saba. Romel. Lago. Masustansya. Di ba meron po tayong government official? Sustansya? Hindi po. May government official tayo dati na Secretary Luis to. Ano po ba sila? Relation? Education yun eh. Opo. Oo. Ewan ko. Di sila magkapatid. Whisketch nose. Ah, Nosung. hindi po pala. Sorry. Hindi nyo pala alam. Tinitingnan ko itsura ni Secretary Luis to eh. Wala namang bigote si Congressman Luis. Wala, nanonood na naman si Congressman Luis. Pero lagot na naman ikaw. Bakit naman lagot? Kasi binabanggit mo siya eh. Ayaw niya yun, sumisik. Attorney, baka ipatawag ka doon. Ha? Gawin kang resource person, tapos ipa-contempt ka ng boy contempt doon. Siya. Yun nga. Di ba dati, actually, nung hindi naman lumilito yung Quadcom, hindi naman kilala yung mga yan eh. Ngayon pinag-uusapan sila. Dapat masaya sila. Lalo na si Dan Attorney, kung sakali ipatawag ka doon, huwag ka mag-take ng oath. Tinaw, paalisin ka. Fernandez. Yun mo, sino ba naman nakikilala kay Dan Fernandez na nationwide, Sa Laguna siguro. Pero ngayon, kilala na sila. Si Benny Abante. Ikaw nagpapakilala si Paduano. Si Contempt Paduano. Si Ace Barber. Siyan, mga kilala na yan. Ngayon, sino pa yung isa? Si Akop. Di ba? Bilang Quadcom. Ewan ko kung anong pagkakilala sa kanila. Pero Kilala na sila, attorney, bilang mga bayaran. Malaki daw ang bigayan dyan sa kongreso, lalo na yung mga magagaling magtanong. Magagaling kumuha ng impormasyon. Malaki daw ang bigayan dyan, sabi ni Attorney Roque. At saka kilala na rin namin sila bilang mga tao na hindi dapat iboto. Kilala na namin sila bilang mga trapo. Noong nanonood ako nung live feed, Rapiraso, tinitingnan ko yung mga comments, talagang ang karamihan ng mga nanonood kahapon, at least dun sa dalawang websites na pinuntahan ko, Opo. kampi kay Pangulong Duterte. Ayun na naman si Alice ko, kamukha. So, makikita nyo na kung akala nila nakakapunto sila sa sambayan ng Pilipino sa ginagawa nila, hindi nila alam, booking na po sila. Kasi matalino ng mga Pilipino ngayon. Marunong magsuri. Kasi noon, masisira ang buhay. binobobo tayo ng mga malalaking mga studios kasi sila lamang ang pinagkukuhanan ng impormasyon. So napifilter nila. Ang gusto lamang nilang isiwalat na impormasyon, yun lamang ang nakukuha natin. Kaya in a manner of, Tama ka, attorney. Nung panahon na wala pang social media or mahina pa ang internet sa Pilipinas, ABS-CBN sa GMA lang. Yan lang yung mga source of information kung sino yung ipoportray nila na mabuti at sino yung masama. Ayun lang yung nalalaman ng tao. At least ngayon, pag may ginawa silang kalokohan, nandiyan na kaagad sa social media yung mga video, mga katotohanan. to a certain extent ay nabe-brainwash yung mga Pilipino. Nagkaroon ng social media. Dati, kita mo yung importansya ng social media. Dati, kung ikaw is ordinaryong mamamayan, you will not be heard. Yes. Ang naririnig lang yung mga prominente, yung mga sikat. Ngayon, kasi merong silang studio, bilyon-bilyong pisong puhunan, may transmitter, di ba? Opo. Nakikita sa TV, sa radyo, even social media. Kahit sinong pangkaraniwang mamamayan na may computer, even smartphone nga Cellphone. na merong Tama makahubulong. ka dyan, attorney. Kahit sino ngayon, basta may cellphone ka, video mo lang sila, ang mga pinaggagawa nila,
ma-upload mo na kaagad sa social media platforms like Facebook. Malalaman na ng taong bayan. Naisabihin tungkol sa public affairs, Opo. ay milyon-milyon ang pwedeng makapakinig sa kanya. Yun na. Lahat ng tao ngayon, commentator na. Lahat ng tao ngayon, media personality na. Kaya hindi na makontrol ang impormasyon. Kaya ganyan, matalino na ang mga tao. Nag-iisip na pala. Nag-isip na, nagsusuri na, at Ayun. hindi mo na basta-basta maloloko. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, yes, yo, Topacio. Pagkatapos sa mga komersyal, Yan, hanggang dyan lang ho muna ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Suportahan din po natin yung programa ni Attorney Topacio. So, once again, napatunayan na naman na incompetent itong Quadcom. Na dapat itigil na nila yung ginagawa nilang pamumulitika, pagsasayang, pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Magtrabaho na lang sila. Total, nakagawa na sila or nakapag-recommend na sila daw ng bagong batas para sa EJK. Ano pat kailangan pa nila ng mga resource person para ipatawag? Nakapag-craft na sila ng paano kakalang batas. Iwanan na lang nila sa NBI, DOJ ang pag-iimbestiga. Hindi naman sila investigador. Okay, kung hindi pa ho kayo subscriber, pakiclick na po yung subscribe button. Kung sa Facebook, pakiclick po ang follow. And hit the notification bell para lagi kayong updated. Salamat po.